Mula sa 14th spot noong Disyembre, umarangkada papunta sa tuktok ng tinaguriang Magic 12. Si Senator Christopher Bongo batay sa second wave ng senatorial pre-election survey ng Manila Broadcasting Company DZRH. Dahil dito, bumaba sa ikalawang pwesto ang dating nanguna sa listahan na si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Una sa balitang yan, si Rose Babiera. Inilabas na ng Manila Broadcasting Company DZRH ang resulta ng ikalawang wave ng pre-election survey para sa senatorial midterm election ng 2025. Sa resulta ng survey, dikit sa una at ikalawang pwesto ang mga re-electionist na si Senator Christopher Bongo na may percentage rating na 55.9% at si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na nakakuha ng 55.7%. 13 pwesto ang itinaas ni Senator Go na dati nasa ikalabing-apat na pwesto sa Wave 1 ng pre-election survey ng MBC-DZRH, habang isang pwesto naman ang ibinaba ni Senator Tulfo na dating nangunguna sa naturang survey. Sumunod sa kanila sa ikatlo at ikaapat na pwesto ang dating senador na si Fanfilo Lacson at dating Senate President Vicente Tito Soto III na parehong nakakuha ng datos na 46.4%. Sinundan naman ito ng broadcaster na si Bienvenido Ben Tulfo na umani ng 43.4%. Dati nang naglalaro at nagpapalitan lamang sa parehong mga pwesto ang tatlo. Habang umangat naman sa ika-6 na pwesto si Senator Ronald Bato de la Rosa na nasa 12th place noong Wave 1. Pasok din sa listahan ang kongresista na si Camille Villar at former Senators Lito Lapid at Manny Pacquiao. At para buuin ang tinatawag na Magic 12 ay sina Mayor Abigail Binay at Senator Vong Revilla na mula sa ika-8 pwesto ay ngayon huling pangalan na sa tala ng 12 senador. Ayon kay Attorney Reg Hularbala, station manager ng DZRH, isinagawa ang survey sa 5,516 na katao simula ika-8 hanggang ika-10 ng Marso. Paliwanag naman ni Mr. Eleuterio Gutierrez, President and CEO ng Imirto Research Services Incorporated at consultant ng Decision 2025 pre-election survey results. Kumuha sila ng sampling points sa lahat ng probinsya sa bansa, maliban sa maliliit na probinsya gaya ng Batanes, Camiguin at Siquijor. May siyensya aniya sa pagpili ng mga respondents na siniguro niyang sumailalim sa masusing proseso. Face-to-face na isinagawa ang survey kung saan binigyan ng mga tumugon ng sample ballot para masuri ang voting situation. Okay, so ano po ang tanong sa ating mga botante na binigyan ng paano mamili ng kanilang kandidato sa pagkasenador? That's a simple question na kapag ang eleksyon ay ngayon gagawin at ito po yung balota, pakisagutan po ninyo ang mga pakilagyan po ng marka ang bawat iboboto nyo at hanggang 12 senador lang po ang pwede nyong piliin. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.